Naghahanap ka ba ng aesthetic na coffee shop? With a very friendly environment? Or gusto mo lang na matatambayan? Tara na sa JC66 Coffee and Food located at Manganbaca, Subic, Zambales. Magkwentuhan, magtawanan, magbanding with friends, loved ones, and family. Or just sip a cup of your favorite coffee blend. Tara, kausapin natin ang owner ng coffee shop na ito na si Brother Jesse. Guys, si Brother Jesse, may-ari ng JC66. So, napunta kasi namin tong yung shop na to last time. So, sobrang nagustuhan namin yung kape. And we decided to go back and tanungin kung paano nag-start yung coffee shop na to kasi kita naman namin bago pa lang siya. Then, tanungin natin si Brother kung paano nagsimula siya. So, Brother, si Kevin pala ulit. So, brother, bakit nga pala JC66 ang yung pangalan? Ayun bro. JC66, nagsimula yung concept ng JC66 pero hindi yan talaga dapat ang logo muna namin. Ang buo kami pamilya kung ano talaga ang ipapangalan namin dito sa coffee shop. Ang dami kung ano-ano mga concept yun na Pero all agreed kami dito sa JC66. JC66 siya kasi kung mapapansin nyo, Bible po siya. Jesus Christ yung 66 book. Pero marami rin ibig sabihin ng JC, kagaya sa akin, Jess. Short name para sa akin yung JC. Mrs. ko, Joyce Cayetano. So, yung isa, Jehan Cayetano, Jehan. Marami siyang pero ang talaga kong main point niya is Bible, J66. So, ano naging nyo dito, bro? Naging inspiration nyo sa paggawa nitong shop na to? Yung concept is nagsimula sa idea na magtatayo kaming coffee shop pero paano namin mag-glorify at the same time sigat, sabi namin. So, sigat naman ang bibigay ng wisdom at knowledge sa atin. Ito ang binigay niya, JC66, then praise God sa binigay ng Earthan. Then, bro, since ang daming shop dito sa Subic, so kung makikita mo yung mga latest post namin before, or mga past post namin before, marami kami napunta mga coffee shop. So, anong magiging stand out ng JC66 compared dun sa iba? Anong may pa-promote or may mo sa akin? May bibenta mo sa akin na ito yung wala sa sa gantong shop Kasi kung una may pagmamalaki ko sa iyo na meron dito sa coffee shop na wala sa iba. Dahil sa Korea ako ng barista, tapos praise God, ang bait nung may-ari ng Embron Cafe, binigay niya sa akin yung recipe. So yung lahat ng ratio doon, sinunod ko. Ang pagkakaiba lang talaga doon kasi less to no sugar. Nag-adjust kami sa lasa ng Pinoy yung matamis. So nag-add kami kung ilan ba ko sugar to, ilan ba condensed. Yun ang sa tingin ko kaibahan. Korea po yung ingredient, yung recipe doon sa iba. At the same time, ang siguro masasabi kong kaibahan niya is itong coffee shop na to, hindi lang siya coffee shop na basta itinayo lang namin. Kasi ito ay hiniling namin kay God na God, paano ka namin mag-glorify at the same time, magbibigyan namin physically drinks at pagkain yung mga tao. Na sana hindi lang yun yung may bibigay namin sa kanila. Mabigyan pa namin sila ng spiritual food. May pakalat yung gospel. Na magamit itong coffee shop ito, God, na ikaw pa rin ang nasa center. So last question, bro. Kasi pag naging successful na kayo sa business na to, sa shop, or magkaroon pa kayo na ibang mga branches, ang last question ko na lang is, ano bang main goal nyo kapag successful na kayo? May balak ba kayong gumawa ng mga charity, ganon? Or kasi siyempre, Bible-based tayo. So, in short, meron kayong talagang main reason para tumulong. So, anong maano mo din? Ang ganda ng tanong mo. Kasi, kung titignan nyo yung talagang logo namin ito, then, wala talaga actually itong nasa paligid sana nito. So, kung mapapansin niyo yung Saliligan Coffee Shop, kung babasahin, para sa Filipino family. Tapos ang pinaka-logo namin, nilagyan namin siya ng family sa gitna. So, family siya sa gitna. At the same time, kung i-zoom out nyo yung logo, makikita nyo doon lang din yung Bible. Siningit ko doon. So ang naging concept is, ang pagdating ng panahon na ang successful na kami at may pangarap na itong coffee shop na to. Ang sabi nga, maganda rin yung naging sabi ng kanil, magtatayo ba kayo ng charity? Oo, isa yun sa may sasabi namin, may tutulong sana namin na bante pang financial
na kami na financial stable na kami na makatulungan lang kami sa mga charity o kaya kahit kami na magtayo ng charity o makatulong sa mga churches para mapakalat pa po mismo yung gospel. Kasi sa panahon natin ngayon, lalo na sa Pilipinas o kaya sa mundo, puro kaguluhan eh. Ano man lang yung ibigay natin sa tao na meron sila. Yung kapanatagan na meron si Jesus na yun na, siguro sa amin. Tapos, may nagdag ko na rin ba? Okay lang. Yung mga kababayan natin na kasi kami galing din talaga sa mahihirap. Hindi pong makita mo lang yung maayos na coffee shop at gaganon ka na sa bulsa mo, kaya ko bang afford yan? Hindi, yun yung gusto kong mapalitan ng mindset sa ating mga Pilipino. Once na makita nila yung JC66 na ito, pasok sila kasi Sobrang affordable na. Kaya nila ko. Pinakamura dito yung pastilla, 6 pesos. So, kung may 6 pesos ka, bili ka ng pastilla. So, kaya kung kahit buwan kang bumili, gusto mo tumambay lang. Kuya, pwede ba ako tumambay dito pa wifi lang? Kasi dami kong problema. Anong problema kung pag-usapan tayo? Pwede namin isingit sa'yo si Jesus. Ito yung kapanatan. Hindi kung ganun lang, yung parang mission ng coffee shop na hindi lang siya basta coffee shop na kakain, hindi, yung pinaka-importanting makita namin dito is mabigyan kayo ng kapanatagan na si Jesus na mga kaibigan. So yun guys, based na rin din sa owner, kung meron kayong pinagdadaanan sa ngayon, pwede kayong pumunta dito para manghingi ng advice. Kasi dito sa shop nila, based nga sa sinabi ni Brother Jesse, hindi lang drinks at pagkain ng tao or physical food ang pwede nyo makuha, kundi pwede rin kayong makakuha ng mga spiritual food based dito sa Bible na sabi nga ni Brother, kaya nilang i-provide dahil sila talaga ay Christian. So, minsan, once in a while, pumupunta rin dito yung pastor nila. So, na-meet ko na rin pala yung pastor nila, no? Ayun, masishare lang kayo ng words of God. At the same time, mabibigyan kayo ng advice kung paano nyo i-handle yung problem nyo na sobrang dinadamdam nyo sa ngayon. So, kung kayo problemado, guys, punta lang kayo dito. Libutin muna natin yung shop ni Brother. Okay. Thank you, bro. Thank you.